Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. はい。Ni kawatte. Ni kawatte po yung pag-aaralan po natin ngayon po. Ano po? Buchou ni kawatte. Hay. Kapalit ng manager. Kapalit ng manager. Ano po? Hay. Conjugation niya, napakasimple lang po. Noun ni kawatte. Noun ni kawari. Ano po? Palaking po natin ng kaunti. Hay. Buchou ni kawatte. Conjugation, noun ni kawatte. Noun ni kawari. Hay. Sa Tagalog, kapalit, blank. Sa halip, blank po. Ano po? Hay. So, ang explanation po sa grammar na ito, hay. Ginagamit ito ng pangkaraniwan kapag may opisyal na pagpalit sa tao, posisyon sa isang sitwasyon. Hay, pag sinabi pong opisyal, so hindi po sa hindi po casual po. Siguro maybe po sa sa trabaho, maaari po siyang gamitin po. Ano po? Hay. So, meron din po siyang explanation na medyo mas formal ang ni kawatte kesa sa kawari ni. Kanina po yung pag-aaralan natin is kawari ni po. Ano po? Ngayon naman, ang pag-aaralan natin po is ni kawatte. Medyo mas formal po siya kaysa sa kawari ni po. Ano po? Pero, ang ni kawari naman ay mas formal kaysa sa ni kawatte. Mas formal po ang ni kawari kaysa sa ni kawatte. So, kung rarang po natin po siya, mas formal po ang ni kawari, sumunod ang ni kawatte, at sumunod ang kawari ni. Ano po? So, yung ni kawari, ginagamit po ito sa business level ng Japanese. Dare-dare ni kawari. Ganyan po siya. For example, boss po natin, kunyari dito si Ate Don't, sasabihin po natin, kunyari, shacho si Ate Don't po, tapos may dumating pong customer natin. So, dapat mag-a-attend sa kanila, mag-welcome sa kanila ang shacho natin na si Nainay. Kaso, alam po natin dito sa Japan, kahit na mas mataas po ang ranggo niya sa loob ng kaisa na yon, pero ang kausap natin is client. So, hindi po natin dapat lagyan ng respeto ang pangalan nila. Hindi po natin pwedeng sabihin na don't samaga. Yoyobiste lang po natin siya. Don't ni kawari watashi indai ga go aisatsu wo moshiagemasu. Hay. So, ibig po sabihin nun, kapalit ni don't, ako po ang magwe-welcome sa inyo. Ako po ang magbabati sa inyo. Yun po ang meaning po nun. Ano po? Hay. So, formal po yun, business level po yun, yung pananalita po yun. Ano po? Ay, hindi po pwedeng maglagay ng sama sa boss natin. Kahit boss natin yun, wag pong lalagyan ng respeto dahil ang kausap natin is client or business partner. Ngayon, kung sa loob lang naman po ng company po natin, nag-uusap-usap po tayo, doon magbibigay po tayo ng respeto. Ano po? Hay, medyo complicated po ang mga business rules po dito sa Japan. Pero kung po kayo, interesado po kayo, maganda pong pag-aaralan din po. Ano po? Hay. Diba, putputsan maari po kayo mag-unmute. Medukashii ka na? So, babasahin ko muna po yung Japanese. Makinig po tayo ha. Babasahin ko po yung Japanese. After ko pong basahin, hindi pa rin po naka-unmute si Potpotsan. Get ready na po tayo, Didi-san. Maaari po kayo mag-unmute, Didi-san? Yes po. Okay,
Uy, parehas sila nakapag-unmute. Okay. Ay, Sorry sorry. po, Sensei. Okay lang po, okay lang po. So, mauunan muna po si Potpot-san. So, sa second example sentence po natin, si Didi-san po, ano po ang magre-recite po. Now, Potpot-san, babasahin ko muna po, then ipibigay ko po yung clue, tapos itry po natin, Translate po. i-translate or sabihin ko ano po yung pagkakaintindi po natin po. Ano po? Sige po. Hai, dewa, yomimasu ne. Shut- 出張中、ごめんなさい。basahin ko po. Ano po? Sige po. はい。出張中の部長に代わって、私がご挨拶させていただきます。はい。出張中の部長に代わって、私がご挨拶させていただきます。はい。Yung bucho ni kawatte, watashi, magiging ako kapalit ng aming manager. Yun po yung translation niya po. Ano po? So, Potpot-san, anong pong pagkakaintindi niyo sa sentence na ito? Ako ang kapalit ng aming manager kasi nasa business trip siya. Hay, ano po siya? Ano po siya? Kapalit po siya? Ano pong gagawin niya po? Mag-guide in BEM. Hindi. Mag-welcome. We welcome. Magbabati pa. Ano po? Ako tama. Ako ang mag-greetings kapalit kay ako ang mag-greetings kapalit sa aming manager na nagbi-business trip. はい。そうですね。そんな感じになります。Kaya pag ginawa po siyang Tagalog, pag sinabi pong shucho, business trip, chu, ibig po sabihin po ng chu, ginagawa niya po yung ongoing siya sa business trip. So, kaya yung chu is kasalukuyan nasa business trip. Ano po? Hai. Yung no is na. Hai. Bucho is manager. Aming manager. Yes, Ni kawatte, kapalit ng watashi is ako. Hai. Watashi ga. Ako ang. Kaso meron po tayo dito. Napaka-polite niya po. Business Japanese po yung ginagamit na dito. Ano yun, Sensei? Aisatsu sasite itadakimasu. Ano yan? Naka-causative ba yan? Ano yan? Causative? Business level po to. Yung conjugations ako ay sasite itadakimasu. Go aisatsu sasete itadakimasu. Sasete itadakimasu. Nasa kenjo form po siya. Ako sa... Okay po. Hai. So, ako, ga, watashi, tapos yung ga is ang, dahil napaka-polite niya nga po, lalagyan po natin ng po, pagbigay po ng galang po. Ano? Hai. Tapos, go aisatsu is babate. Gagawin niya po, kaya babate po siya. Go aisatsu sasete, babate. Hai. Yung babati po dito po, pagtanggap sa bisita, pagtanggap ng bisita po. Ano po, kumbaga i-welcome niyo po siya. Hai, sasete itadakimasu. Pag sinabi niya po sasete itadakimasu, gagawin niya po para sa sa guest nila. Kaya sa inyo. Opo, sa inyo po ang doon, ang magiging salita doon. Kaya pag pinagdugtong-dugtong po ang salitang ito, magiging ako po ang babati sa inyo kapalit ng aming manager na kasalukuyan nasa business trip. Hi, basahin ko po. Ulitin ko po. Ako po ang babati sa inyo kapalit ng aming manager na kasalukuyang nasa business trip. Yun po ang kahulugan ng Shuchou chū no buchou ni kawatte watashi ga go aisatsu sasete itadakimasu. Hi. Yun po ang meaning po nito. Hay. Okay lang po, Potpot-san. Okay na po kayo magsalita. Apo, ma'am. Thank you po. May hindi po kayo naintindihan? Radyo po ka na?
Okay na po, naintindihan na po. ありがとうござ Thank い you ます。 po. Salamat po. では、リリさん、お願いします。Babasahin ko po. Ibibigay ko po yung clue. Then, itry po natin, i-translate po. Ano po, or sabihin ko ano po yung pagkakaintindi niyo po sa sentence na ito. Hai. Yomimasu ne. 野球に代わり、サッカーが盛んになってきた。はい、野球に代わり、サッカーが盛んになってきた。Pag sinabi pong yakyu ni kawari sakka, yun po katumbas po siya ng kapalit ng baseball, soccer. Kapalit ng baseball, kapalit ni kawari, kapalit ng baseball is yakyu. Sakka is soccer po. So, yakyu ni kawari sakka ga sakan ni natte kita. Ano po yung pagkakaintindi niyo po, Lily-san? Wait lang po. Kapalit ng baseball. Ay, kapalit ng baseball. Sinalihan ko ay ang soccer. Ano po ang sakang? I don't know. Hindi po yung sakang pong yung nakabuklat yung paa po. Japanese po siya. So, medyo mahirap pa so, gawin na lang po natin ganyan. I-explain ko po. Ano po? Yakyu ni kawari sakka. Yun po, na-explain ko na po. Kapalit ng baseball, soccer. Yun po yung niya. So, sakang means nakikilala. Nakikilala. Kilala po ang sakan eh. Kaso, sakan ni natte kita, ongoing po siyang makilala. So, nakikilala po ang term pong gagamitin po natin. Ano po? So, kawari ni, parang yun po yung kapalit niya po, kapalit ng baseball. Mas po. Ano po, may kasama po siyang mas din. So, pag pinagdugtong-dugtong po ang salitang yun, magiging kapalit ng baseball, mas nakikilala na ang soccer. Hay. Ganun po yung magiging translation niya po. Hay. Lily-san, do desu ka? May hindi po kayo naintindihan sa grammar po Yun na natin. po. Thank you po. Maraming salamat po. Hi. So guys, meron po kayong pong katanungan sa mga nasa baba po. Baka po meron po kayong katanungan sa grammar po natin today. So far, ate, wala. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.